GR. Number 224946 November 9, 2021. Si Mister ay kinasuhan ng paglabag sa Section 5I ng Republic Act No. RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act VAWC Law, kung saan ang accusatory portion nito ay nagsasaad na noong ika-25 ng Enero taong 2012 hanggang sa kasalukuyan, sa Valenzuela City, ang nabanggit na akusado, may paglabag sa batas at nagdudulot ng mental o emosyonal na dalamhati, pampublikong pangungutya o kahihiyan sa kanyang asawa, sa pamamagitan ng pagkakait ng suportang pinansyal sa nasabing complainant. Ang bersyon ng prosekusyon ay ang mga sumusunod. Pinatotohanan ni Mrs. na 6 na taon na silang magsyota ni Mr. bago sila ikinasal noong sa isang civil wedding na pinangasiwaan ni Mayor. Noong ika-6 ng Oktubre taong 2011 o 6 na araw lamang pagkatapos ng kanilang kasal, umalis si Mr. para magtrabaho sa Brunei bilang delivery rider. Bilang placement fee, humiram sila ng halagang 85,000 na May 3% monthly interest sa kanilang ninang. Nagkasundo sila ni Mr. na magpapadala ang huli ng pera sa halagang 9,633 kada buwan bilang bayad sa kanilang utang. Gayunpaman, hindi regular na nagpapadala ng pera si Mr. Sa kabuuan, nakapagpadala siya ng pera na 71,500 lamang, naiwan ang balanse na halagang 13,500. Dahil dito, nakaramdam ng sobrang kahihiyan ang misis dahil hindi niya mabayaran ang balanse. Nakiusap pa siya na huwag magsampa ng reklamo sa barangay. Nakipag-ugnayan ang ninang sa amo ni Mr. sa Brunei tungkol sa utang nila sa kanya. Bukod dito, habang nasa Brunei, nagkaroon si Mr. ng kabit. Ang manager ng Mr. at ang kanyang boardmate ay isiniwalat sa kanya ang mga ginawa ng kanyang Mr. Kinilala ni Mrs. ang mga larawang ni Mr. at sa kanyang sinasabing kaibigan. Nagdala ito ng labis na paghihirap sa kanya. Ang pagiging babaero ni Mr. ay labis na nakasakit sa kanyang damdamin at nagdulot ng kanyang depresyon. Ang mensahe ni Mr. na wala na itong pakialam sa kanya dahil sila ay walang anak ang Sam-Ires sa kanyang buong pagkatao. Sinabi ni Mrs. na nang umalis si Mr. noong December 2011, siya ay walang trabaho. Sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabaho ng husto. Nawalan siya ng komunikasyon kay Mr. simula noong Enero taong 2012. Ayon sa amo at mga kaibigan ni Mr., si Mr. ay nakatira sa kanyang kaibigan sa Brunei. Sinampa niya ang kasong ito dahil labis siyang nasaktan at nakaranas siya ng emosyonal na paghihirap dahil sa kapabayaan at kawalan ng pakiramdam na nagpahirap sa kanya. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ni Mr. ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa kanya, ang kanyang orihinal na pananatili sa Brunei ay 2 taon at 3 buwan. Gayunpaman, noong siya ay umalis noong ika-6 ng Oktubre taong 2011, siya ay nakabalik lamang sa Pilipinas noong Pebrero taong 2014. Kinailangan niyang i-extend ang kanyang pananatili sa Brunei upang makaipon ng pera sa kanyang pamilya. Habang siya ay nasa Brunei, ang kanyang inuupahang lugar ay nasunog at siya ay naaksidente sa sasakyan kaya gumastos siya ng malaking halaga ng pera. May on-end of communication silang mag-asawa mula Oktubre taong 2011 hanggang Abril taong 2013. Hiniling ni Mrs. na bayaran niya ang kanilang utang sa buong halaga. Nagpapadala siya ng pera kay Mrs. Ngunit ang huli ang nagsabi sa kanya na huwag nang magpadala ng pera. Sinabi rin niya na naipadala niya ang kabuuang halaga na 71,000 kay Mrs. bilang bayad sa kanilang utang. Sumang-ayon siya na ito ay hindi sapat upang ganap na mabayaran ang kanilang utang sa kabuuang halaga na 85,000. Sa kanilang palitan ng mensahe sa Facebook, pinag-uusapan nila ni Mrs. ang kanilang pagkakautang, ang pambababae umano niya, at ang kanilang paghihiwalay. Pinatotohanan niya na nang siya ay naaksidente sa motor, nagawa niyang bumalik sa opisina. Kinumpirma niya na kasama ang medical expenses sa kanyang employment contract sa Brunei. Sinabi niya sa korte na pagdating niya sa Brunei, pinapirma siya ng isa pang kontrata na may mas mababang basic salary at malaking halaga ang ibinawas dito. Nang ma-accident siya ay binayaran niya ang kanyang mga gamot dahil matatagalan ang proseso at pag-claim nito sa kanilang opisina. Sa loob ng 1 taon, tinansya niya na gumastos siya ng humigit kumulang $1,000 para sa mga medikal na gastusin lamang.
Pinagtibay niya na siya ang nagudyok sa asawa na maghanap ng ibang lalaki. Hindi totoo na sa bahay siya ng girlfriend niya tumutuloy habang nasa Brunei siya. Kinasuhan si Mr. at kalaunan ay hinatulan ng RTC at ng CA para sa isang paglabag sa Seksyon 5 ng RA 9,262 dahil siya ay inakusahan na nagdudulot ng mental o emosyonal na paghihirap, pampublikong pangungutya o kahihiyan sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagtanggi ng suportang pinansyal. Itinuturing ng Seksyon 5 bilang karahasan laban sa kababaihan ang mga kilos na nagdudulot ng mental o emosyonal na paghihirap, pampublikong pangungutya o kahihiyan sa babae o sa kanyang anak, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, paulit-ulit na pasalita at emosyonal na pang-aabuso, at pagtanggi ng suportang pinansyal. Upang magkaroon ng pananagutang kriminal sa ilalim ng Seksyon 5 ng RA 9,262, ito ay tumatalakay sa pagkait ng suportang pinansyal. Sa makatuwid, dapat mayroong ebidensya na ang akusado ay kusa o sinasadyang itinago ang suportang pinansyal na legal na dapat bayaran sa babae para sa layuning magdulot ng sakit sa isip o emosyonal sa kanya. Sa madaling salita, para maparusahan ng Seksyon 5 ng RA 9,262 ay dapat na mapatunayan na ang akusado ay may layunin na magdulot ng mental o emosyonal na paghihirap sa babae, sa gayo'y magdulot ng psikolohikal na karahasan sa kanya, na ang sadyang pagtanggi ng suportang pinansyal ay ang paraan na pinili ng akusado upang maisakatuparan ang nasabing layunin. Nangangahulugan ito na ang kabiguan lamang o ang kawalan ng kakayahan ng isang tao na magbigay ng pinansyal na suporta ay hindi sapat upang tumaas sa antas ng kriminalidad sa ilalim ng Seksyon 5 kahit na ang mental o emosyonal na paghihirap ay nararanasan ng babae. Sa madaling salita, kahit na ang babae ay magdusa sa pag-iisip o emosyonal na paghihirap dahil sa kakulangan ng suportang pinansyal, ngunit nabigo lamang ang akusado o hindi nakapagbigay ng suporta, kung gayon hindi magkakaroon ng pananagutan sa kriminal. Ang isang salungat na interpretasyon sa nabanggit ay magreresulta sa tahasang paglabag sa konstitusyon. Para makatiyak, sa ilalim ng Family Code, ang obligasyon na suporta ay kapwa ipinapataw sa mag-asawa. Sa madaling salita, parehong may obligasyon ang mag-asawa na magbigay ng suporta sa isa't isa. Gayunpaman, kahit na ang batas ay nagpapataw ng obligasyon na suportahan ang isa't isa, ang kabiguan ng asawang babae na suportahan sa pananalapi ang asawa ay nagreresulta lamang sa sibil na pananagutan, samantalang kung ang asawang lalaki ang nabigong magbigay ng suportang pinansyal sa asawa, ito ay magreresulta hindi lamang sa pananagutang sibil, kundi pati na rin sa pananagutang kriminal sa ilalim ng Seksyon 5 ng RA 9,262. Tiyak, hindi ito mangyayari, dahil ang batas ay kumikilala ng walang malaking pagkakaiba sa pagitan ng asawang lalaki at ng asawang babae tungkol sa kanilang responsibilidad na magbigay ng suportang pinansyal sa isa't isa at sa pamilya. Nararapat ding bigyang diin na ang obligasyon na magbigay ng suporta ay sinusukat, alinsunod sa kakayahan sa pananalapi ng pamilya, na nagpapahiwatig din na maaaring depende ito sa kung sino ang kumikita para sa pamilya. Gayun din, ang halaga ng suporta ay dapat na naaayon sa mga mapagkukunan o paraan ng nagbibigay at sa mga pangangailangan ng tatanggap. Gaya ng naunang sinabi, ang prosekusyon ay dapat munang patunayan na mayroong isang halaga ng suporta na legal na nararapat sa babae, at ang kapareha ay sadyang itinanggi ito sa kanya upang magdulot ng mental o emosyonal na paghihirap, bago ang isang paghatol sa ilalim ng Seksyon 5 ng RA 9,262. Bagamat kalaunan ay nabigo si Mr. na ipagpatuloy ang pagbibigay ng suportang pinansyal, gayunpaman, ito ay hindi sapat upang suportahan ang isang paghatol sa ilalim ng Seksyon 5 ng RA 9,262. Muli, upang mahatulan sa ilalim ng Seksyon 5 ang ebidensya ay dapat magpatunay ng lampas sa makatwirang pag-aalinlangan na ang akusado ay naglalayon na maging sanhi ng kaisipan o emosyonal na paghihirap ng biktima, o pampublikong pangungutya o kahihiyan sa pamamagitan ng pagtanggi ng hindi ang pagkabigo o kawalan ng kakayahan, upang magbigay ng pinansyal na suporta, na nagresulta sa psikolohikal na karahasan. Dahil nabigo ang prosekusyon na patunayan ang katotohanang iyon, ibig sabihin, ang sadyang pagtanggi na magbigay ng suportang pinansyal,
hindi mapapatunayang nagkasala si Mister sa paglabag sa Seksyon 5, ng RA 9262. Ang pagtanggi o pag-alis ng suportang pinansyal sa ilalim ng Seksyon 5, ay, sa makatuwid, isang sinadyang gawa na, para sa layunin nito, upang kontrolin o paghigpitin ang paggalaw o pag-uugali ng babae. Kaya, katulad ng talakayan sa Seksyon 5, Seksyon 5, ay hindi maaaring basahin bilang pagpaparusa sa kabiguan lamang o kawalan ng kakayahan ng isang tao na magbigay ng suportang pinansyal, gaya ng nangyari sa kasong ito. Kaugnay nito, nakikita ng korte na akma na gamitin ang pagkakataong ito para linawin ang pagiging angkop ng Seksyon 5, ng RA 9262. Ito ay isang mahusay na itinatag na prinsipyo na ang bawat bahagi ng batas ay dapat bigyang kahulugan na may kaugnayan sa konteksto. Ang Seksyon 5, kung binasa at nauunawaan sa kabuuan nito, ay nagpaparusa sa mga gawa, o ang paggamit ng mga pekana, na may epekto ng alinman sa, pagpilit sa isang babae o sa kanyang anak o mga anak na gumawa ng isang bagay na hindi sinasadya o, 2, pagpigil sa kanya o sa kanyang anak o mga anak sa paggawa ng isang bagay na nasa loob ng karapatan ng kanyang anak o ng kanyang mga anak na gawin. Kung wala ang elementong ito, ang kabiguan na magbigay ng suportang pinansyal ay mangangailangan lamang ng sibil, hindi kriminal, na responsibilidad. Dapat na mayroong paratang at patunay na ang pagkilos ay ginawa sa layuning kontrolin o paghigpitin ang mga aksyon o desisyon ng babae o ng kanyang anak o ng kanyang mga anak, na naaayon sa liham ng Seksyon 5, mismo. Sa kasong ito, pinaniniwalaan ng korte na hindi rin nagkasala si Mister sa paglabag sa Seksyon 5, ng RA 9262 dahil sa kawalan ng patunay na sadyang tumanggi siyang magbigay ng suporta para makontrol ang ugali o kilos ng asawa. Wala ring anumang paratang o patunay na pinigilan niya ang asawa na maghanap ng trabaho. Nilinaw ng korte na sa alinmang kaso, kung ang akusado ay sasampahan sa ilalim ng Seksyon 5, o Seksyon 5, ay hindi sapat ang kabiguan lamang na magbigay ng suportang pinansyal. Sa madaling salita, alinman sa Seksyon 5, o 5, ay hindi maaaring ipakahulugan na ang pagkabigo o kawalan ng kakayahan na magbigay ng suporta ay sapat na para sa isang paghatol. Ang mga karapat-dapat na suportahan at hindi nabigyan nito ay may remedyo ng pagsasampa ng kasong sibil para sa suporta laban sa delinkwenteng tao, na naaayon sa mga probisyon ng Civil Code at Family Code. Upang managot sa ilalim ng mga probisyon ng RA 9262, sa makatuwid, kinakailangan na patunayan ang pagkakaroon ng mga katotohanan na may pagtanggi o pag-alis ng suportang pinansyal mula sa isa kung saan hindi lamang ang pananagutang sibil ang maaaring lumitaw kundi ang isang tao ay maaaring managot sa krimen. Nakikita ng korte ang pangangailangan para sa paglilinaw na ito, dahil ang RA ang 9262 ay hindi nilayon na gawing kriminal ang mga kalalakihan dahil lang sa nabigo sila o hindi nila kayang ibigay ang suporta sa pananalapi. Tiyak, hindi maaaring ipadala ng mga korte ang mga lalaki sa kulungan dahil sa kanilang kawalan lamang ng kakayahan ng walang mali siya o masamang intensyon na tustusan ang kani-kanilang pamilya. Sa isang umuunlad na bansa tulad natin, kung saan laganap ang kahirapan at kawalan ng trabaho, hindi maiiwasang makulong ang hindi mabilang na mga tao, karamihan ay mga ama, kung ang interpretasyon ay sapat na ang kabiguan o kawalan ng kakayahang magbigay ng pinansyal na suporta upang mahatulan sa ilalim ng mga Seksyon 5, at 5, ay. Ang kahirapan ay hindi isang krimen at ang kabiguan o kawalan ng kakayahan na magbigay ng suporta, nang walang higit pa, ay hindi dapat maging sanhi ng pagkakulong ng isang tao. Gayun din, habang ang RA 9262 ay ginawa upang protektahan ang mga kababaihan, hindi ito naglalayong bawasan ang kakayahan ng kababaihan na tustusan ang kanilang sarili, lalo na kapag sila ay may kakayahan. Alinsunod dito, acquitted na si Mister sa krimen.